Palawan Travel Series Part 1. Hello mga ka-feeling! Welcome back to my channel! Sa wakas, natuloy na rin ang matagal na naming planong bakasyon sa Palawan. Ilang buwan din naming inabangan ng trip na ito. Kaya naman sobrang excited kaming lahat. Hindi lang dahil makakapagbakasyon kami, kundi dahil magkakasama kaming gagawa ng panibagong memories. We're estimated to touchdown in Puerto Princesa at around 11 in the morning. Time check for convenience, it's 10:38. Weather Puerto reported to be cloudy and a ground temperature of 30 degrees. Weather route is also cloudy, but we'll try to deviate away from the clouds as much as we can, as what we see earlier. But please keep your seatbelts fastened at both times, even the seatbelt sign is turned on. In behalf of First Officer Mark, this is Captain Crowley, and the rest for lovely and hardworking. Halika na lalakbayin natin sarili nating kalawakan. Halika na hey, hey, hey. It's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. Picture in a picture. Layo kasi siya sa akin eh. Pagdating namin sa Puerto Princesa International Airport, sinalubong kami ni Doc June at agad kaming dinala sa bahay nila para mag-lunch. Pero hindi lang pala simpleng lunch ang naghihintay sa amin. May special pa kaming welcome performance sa pangunguna ni Ma'am Sally. Nakakatuwang maranasan ng ganitong klaseng pagtanggap dahil ramdam mo agad ang init ng hospitality ng mga taga Palawan. Bago pa man kami kumain, naglaan sila ng oras upang ipagdasal ang buong grupo para sa ligtas naming paglalakbay. Pagkatapos, binigyan nila kaming lahat ng tig-iisang Bible at religious reading material. Simple lang ang welcome gift, pero isa iyon sa mga unang moments ng trip na talagang tumatak sa akin. At pagkatapos ng makabuluhang welcome, oras na para sa lunch. At grabe, parang official welcome to Palawan feast talaga ang handa. Marami sa mga pagkain ng first time naming natikman. Kaya imbis na sightseeing agad ang naging simula ng trip namin, food trip muna. Busog na busog kaming lahat. Kaya para kahit papano ay makapagpababa ng kinain, ay nagpicture-picture at naglibot muna kami sa kanilang napakagandang garden. Magtitinda ko ng halaman. Oo. Ano? May massage pa. Alok ko siya. Alok ko siya. Alok ng alok. Pang-guess. Ano nila? Pang CR lang ako ito. CR. Ayan siya. Ako din mamaya. Parang solar sila. Oo, kaya libre kami. Kaya yung sasakyan ko, BYD. Madaling ma-charge. Libre. Dati, binabayaran ko 18,000. Ngayon, 5 pesos na lang. Standing ovation ang ating mga hurado. Magaling ng people nagtayuan pa. Grabe naman. Yung isang full charge ng BYD. 300 kilometers. 300. Guest room daw. Dito si Ma'am sabi. Kaya one charge ko, isang libo ko ng gamit. Tapos Pag ano naman, pag bibisita ko, 2 headphone gamit ko, sinasaksak ko doon sa kotse ko yung isang At eto na nga, oras na para sa mahaba-habang biyahe papuntang El Nido. Halos 5 oras ang biyahe mula Puerto Princesa at halos buong daan ay sinabayan kami ng malakas na ulan. Gabi na nang makarating kami sa El Nido at dahil food is life ang unofficial motto ng department namin, iniwan lang namin sandali ang mga gamit sa Amakan Hotel at tumiretso agad kami sa Jari's Grill para mag-dinner. Recommended kasi yon ni na Ma'am Janet dahil dun din daw sila kumain ng unang punta nila dito sa El Nido. tatlong 280. Tapos, Limpo chicken.
May piraso lang, 500 yung malaki. Hotel isang liempo. Ayun. Isang liempo. Yan pa lang, chicken lang ang Basta bawal sa akin. chicken. Uy, kayo po kumi naman. Ikaw. Ikaw, anong order mo, te? Gusto ko ganito lang. Magkano ganito? Magkano ganito? Magkano daw ganito nyo? Ako 5. Ulit. Hindi mo. Magkano? 4, 5. 4 tsaka 5 lang naman. 4 na 500. Buti hindi 6, 7. Sabi niya, gusto ko ganito, ako magbabayad. Magkano kuya? 4, 5? Ay, hindi. Lobster yan. Parang natusok pa ako. Oo, tutusokin ka mo. Kaya 4, hindi ba yan 4, 6? Hindi nga 6, buti nga hindi 6, 7. 1, 2, 3, 4. Tapos 1, 2, 3, 4, 6. Oo, nga ba? Sige. Okay na yan. Naulan natin. O, sige. O, doon na tayo. Bukas naman. Pwede magluto eh. Hindi sa bahay. Kaya magluluto. Yan din, iba. Tapos mo yung dahil. Ang problema, yun nga yung... Tayo ang magluluto. Reach nyo. Itong day. Yummy, 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 yummy meal time. Yun, Meal time. Yummy, 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 yummy meal time. eat and be happy. Yummy, yummy meal time. Yummy, 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 yummy meal time. Yummy, 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 yummy. Pagkatapos kumain, naglakad na kami pabalik sa hotel para makapagpahinga. Ito naman ang boses niya. Siyempre, ano yun? May panghamot pa. Talaga. Tinatago, pamata, at may di nahahalata. Ano yung ina-extend? Sir Alvin, gusto mo din ng ganun, di ba? Pangkamot. Sarap ng hangin. Ma'am, ano na yun eh? And, ano na yun eh? Kano kilo? Hindi na double. Kinabukasan, maaga kaming nagising. Handang-handa na sana kami para sa island tour. Pero minsan talaga, may mga plano ang buhay na hindi naaayon sa itinerary. Dahil sa masamang panahon, hindi muna pinayagan ng Coast Guard na bumiyahe ang mga bangka. Ibig sabihin, canceled ang island tour namin. Sa umpisa, syempre nakaka-disappoint. Ilang buwan naming inabangan ng trip na ito, tapos ganun lang. Pero sabi nga nila, hindi mo kontrolado ang panahon. Ang kaya mong kontrolin ay kung paano ka tutugon. Kaya imbis na magmukmok sa hotel, nagdesisyon kaming gumawa ng sariling adventure. DIY Inland Tour, here we go! Pero syempre, dumaan muna kami sa palengke ng El Nido para bumili ng seafood at iba pang ipaluluto para sa aming lunch. Then, dumiretso na kami sa aming first stop sa Vanilla Beach. Isa ito sa mga pinakamadaling puntahang beach sa El Nido. At kilala ito sa tahimik nitong ambience. Buti na lang huminto na ang ulan at hindi pa ganun karami ang tao nang dumating kami. Kaya amin muna ang buong wide ng beach. Sinulit namin ang paglalakad sa napakaputing buhanginan, picture dito, picture doon, at syempre hindi mawawala ang aming resident videographer na si Sir Rico. Todo practice siya sa paggawa ng mga cinematic shots na parang human drone ng galawan. Kaya ayon, sulit na sulit ang bawat eksena at ang bawat kuha.
Sabi ko sa video. Matatapit. Result! He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child. Father told me. At syempre, hindi namin pinalampas ang pagkakataon na makapag-swimming. Akala mo naman talaga marunong lumangoy no? Pilingera nga ni! Pagkagaling sa Vanilla Beach, dumiretso naman kami sa Nakpan Beach. Isa ito sa pinakasikat na beach sa El Nido. Sakto lunchtime na, kaya nag-rent kami ng cottage na nagkakahalagang 500 pesos. Doon na rin kami kumain ng mga pinaluto naming pagkain mula sa palengke. At syempre, hindi naman pwedeng hanggang kain lang. Balik ulit kami sa dagat. Malalaki ang alon. Ilang beses ako natumba sa hampas ng alon. Pero syempre, safety first tayo. Kaya kapit na kapit ako kay Mambet. Hindi tayo bida sa teleserye. Nang mapagod na kami sa pakikipaglaro sa mga alon, dumiretso naman kami sa huling stop ng inland tour namin, sa Leo Beach. Ibang-ibang vibe nito kumpara sa Nakpan. Mas tahimik, mas maaliwalas, mas family-friendly ang atmosphere. Pero ang pinaka nagustuhan ko rito ay ang bonus experience na hindi mo basta-basta makikita sa ibang beach. Dahil katabi lang nito ang El Nido Airport, nasaksihan namin ang paglapag ng mga eroplano habang nasa tabing dagat. Ang galing lang isipin na ilang metro lang ang pagitan ng runway at dagat. Isa iyon sa mga simpleng eksenang hindi mo inaasahang magiging memorable. Tinapos namin ang araw na ito sa pagkain ng yogurt sa Yolk and Yogurt Bar. Masasabi kong must try ang Palawan signature yogurt nila. Sa pagtatapos ng unang 2 araw namin sa Palawan, isang bagay ang na-realize ko. Hindi lahat ng travel ay susunod sa itinerary. May mga pagkakataong uulan, may makakancel na activities, may mga planong kailangang baguhin. Pero kung marunong kang mag-adjust, makakagawa ka pa rin ng magagandang alaala. At minsan nga, ang mga hindi inaasahang pangyayari pa ang nagiging pinakamasayang bahagi ng biyahe. Dahil sa uli, hindi naman ang perfect itinerary ang maaalala mo, kundi ang mga taong kasama mo, ang mga tawanan, ang mga simpleng sandali na hindi mo pinano, pero siya palang magiging highlight ng buong adventure. Maraming salamat sa panonood mga ka-feeling, at tandaan, hindi lahat ng plano natutuloy, pero laging may magandang kwentong naghihintay para sa mga taong marunong magpatuloy.